bakit daw ang tamad-tamad ko and hindi ako kumikilos. Wala yung kalagayan niya, guys. Hindi namin alam kung ano bang nangyayari sa kanya ngayon kasi sobrang complicated ng mga nagiging complicated. Mami yung nag-aano talaga nito. Nag-check. Actually, ito lang yung kinakain kong prutas ngayon. Narinig ko na yung washing machine, guys. Tara, samahan nyo ako. Mag-aano na ako. Magsasampay na ako. Guys, nakakain na ako. I'm done eating. So, and then, meron na akong kasamang asungot. Tabiat bagri, guys. Huh? But it's okay. It's okay. You can handle. Kasi gusto ko yung masyadong maraming milk. Good morning, everyone. So, hindi ako masyadong nakatulog kagabi kasi nandito pa rin si Lola and medyo lumala yung kalagayan niya, guys. Hindi namin alam kung ano bang nangyayari sa kanya ngayon kasi sobrang complicated ng mga nagiging complications niya. Sobrang daming infection. So for today, pumunta sila ng Barodra kaya maaga din silang umalis and maaga din silang nagsigayak. Kasi guys, ayaw na namin patagalin pa. To be honest, matagal na pala niyang iniinda yon, pero nga dahil nagkaroon ng operasyon yung lola namin, medyo hindi niya sinasabi kasi baka nga daw doble-doble yung inaasikaso, ganyan. And medyo lumala yung kondisyon niya. So, hindi namin alam yung gagawin ngayon. Nagpatingin kami sa pribadong hospital. Tapos si Mommy, siya yung nakaantabay kay Lola. Tapos yung si Hemo Mami, siya yung nakaantabay kay Lolo. And si Milan yung laging pumupunta sa mga hospital. So, pasensya na kayo if hindi ako makapag-vlog, guys. Kasi, walang tao dito sa bahay. Lagi lang ako mag-isa, guys. Totoo niyan. Si Papa, kailangan niya magstay dito sa bahay paminsan-minsan. Pero, madalas nasa labas din siya kasi nga, daming trabaho sa farm. So, ayun. Ngayon, merong opening dito sa bahay niya. House blessing. Papakita ko sa inyo. So, dyan daw kami kakain. Papagdalahan na lang kami ng pagkain para hindi na daw ako magluto. So, ayun, balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito. So, merong nangyayaring house blessing dito sa gilid, sa harapan ng bahay namin, guys. So, house blessing yan ni Kang Kumasi. Daming tao. And then, merong kainan dyan later. Ganyan yung house blessing nila dito. Dahil wala si Mami ngayon dito, guys, ako yung nakaantabay and naatasan na gumawa sa mga gawaing bahay dito. So, binuksan ko na nga itong washing machine and hinihintay ko na nga lang na matapos and then isasampay na natin. Ayan, buti na lang may mga washing machine tayong automatic. And dito sa bahay, very gloomy. Ayan, anong oras na? 10:25 na. Very gloomy ng atmosphere dito sa bahay. Kasi nga walang katao-tao. And napakuluan ko na nga itong gatas ngayon. Hinihintay ko na lang na lumamig. So, ayan. And dito, guys, sobrang dami na nating mangga. So, kumuha tayo ng mga hinog na mangga para kainin natin. Ayan, ready na sila lahat kainin. Kuha lang tayo ng plato dito, guys. Kuha tayo ng lalagyanan. Para din sa mga mangga. Alam nyo, guys, kahit sa Philippines, meron akong tito actually na maraming manggahan din. So, binibigyan niya rin kami. Pero dito sa India, dahil nga sawa-sawa kami sa mangga, hindi ko alam kung paano ma-determine kung okay na. Ito okay na siguro to. Kuha lang ako ng konti. Usually, everyday si Mommy yung nag-aano talaga nito. Nag-check. Kaya lang sobrang naawa kay Mommy and sobrang busy na niya, guys. Pagkagising ko, usually tapos na yung paggawa niya ng mango pulp or mango ras. Pero nga dahil wala siya, walang gumagawa nito. Hindi naman din ako makakilos ng maayos, guys. So, 4 na lang yung kukuhanin ko. Kakainin ko yung 2.
Sige, 5. Kuha tayong 5. Lagay natin sa refrigerator yung iba para lumalamig sila. So, ayan. Kumuha lang ako ng 5. So, kain tayo ng mangga. Tara guys, kain tayo ng mangga. Sobrang gutom ako. Gutom ang buntis. Hugasan muna natin yung mga mangga natin. Tapos, ilagay natin sa refrigerator yung iba. Ayan o. Gaganda, diba? Sabi ni Mommy and Papa, yung mango season daw is after this month na lang. Kasi paubos na yung mga mangga namin. Eh, nagsa-start na rin ng magbigay ng pera yung merchant namin. Kasi nga, napapaubos na niya. And laging daming tumatawag dito sa bahay namin, guys. Sobrang daming umu-order. Hindi ko naman mauubos to lahat. Actually, ito yung mga gusto kong variety, Kesar. Si Mami gusto niya yung mga desi. And sobrang dami din yung mga desi dito. Ang problema lang talaga, wala talagang tao na siyang gagawa ng ganon. Kasi nga hindi ko, yung likod ko agad sumasakit and hindi ko malugalan. Ang tagan, hindi ko magawa. Pero, para sa kakainin ko, ayan, dahil ako lang mag-isa dito sa bahay, dapat gawin talaga natin lahat ng makakaya natin. Since wala na tayong aasahan ngayon. Ay, hingal na din ako, guys. Kain tayo. Tulungan. Papakita ko sa inyo yung mga desi mangoes. And naglagay na naman ng bagong batch seasonal masi. Bagong batch ng mangga seasonal masi nung isang araw. Pinapahinog na naman nila. Tingnan natin kung magaganda ba itong mga nakuha ko. Yan guys, oh. Uy, sarap. Actually, ito lang yung kinakain kong prutas ngayon. Sobrang nasasarapan talaga ako sa mangga. Kaya, pinapalaki ko talaga yung baby ko sa tiyan ko para healthy baby boy siya. Actually, wala akong problema kahit ma-CS ako sa totoo niyan. Kasi yung mami ko sa Philippines, sinasabi niya na kahit ma-CS daw ako, mas madali daw. Kasi matutulog lang ako. Pero, yung mga tao dito, mas gusto nila na mag-normal ako. Pero okay lang naman sa akin both. Bahala na kung anong sabihin ng doktor. Kasi, nung last check namin, cephalic daw yung baby. Nakapesto na siya. Pero hindi naman natin masusure kung nakapesto din siya pag ilalabas ko na, diba? So, gumagawa din ako ng mango shake dito, guys, tuwing hapon. Pero hindi mahilig si Namilan sa mga mango shake, mas gusto nila yung mango pulp kung saan yung dinudurog-durog yung mangga tapos inaalis yung buong pulp. And kinakain nila kapag kumakain ng lunch or dinner, ganyan. Ako mas gusto kong kinakain siya ng fresh na ganito or gumagawa ako ng mango juice or mango shake, ganyan. And try kong gumawa ng mango grahams. If makahanap ako ng biscuit para doon. So, ayan, kain tayo. Harap. Uso na ba yung mangga dyan sa guys? Sa Philippines? Or wala na? Out of season na? Yummy. Iwanan ko muna kayo, mamaya balitaan ko kayo. Lagay natin sa refrigerator yung mga mangga na hindi natin naubos, guys. Ayan, oh. Naku, ang dami. Daming mangga sa refrigerator. Gusto ko kasi silang kinakain ng malalamig. So, ayan. Meron pa sa taas. Meron pa dito sa baba. Open ko. Nakikita nyo ba? Daming mangga. And meron pa dito. Dami, oh. Tapos, ito yata, mga bagong mangga na pinapahinog. Ayan, oh. Yung ginawa ni Sonal Masi. Yung inayos niya kahapon. Ayan, ang dami.
Nakakain na rin ako. Tapon ko lang 'to, maglilinis lang ako. Usually guys, umaalis ng maaga si mommy dahil nga kailangan nila magpunta sa hospital. Pagkatapos, aalis na rin si Sonal Masi noon na mga alas 9 or alas 10. Kaya wala na talaga akong aasahan pagdating sa mga nagiging kalat ko. Ginagamit ko na nga lang din yung opportunity na ito na maglakad-lakad. Kahit papaano, nakakapag-exercise ako. Well, hindi pa rin kasi talaga ako pinayagan ng doktor ko na maglakad-lakad nga kasi nasa 8 months pa lang ako. Pag 9 months na nga lang daw, dun na nga lang daw ako pwedeng mag-exercise. Tignan natin yung update dito sa may land blessing. Ayan guys, marami ng tao. Sobrang daming nakaupo na. Ayan sa loob, meron ng puja na nagaganap. Narinig ko na yung washing machine guys, tara samahan nyo ako. Magsasampay na ako ng mga damit. Tumutunog na. Buti na lang talaga guys, nauso na yung mga automatic na washing machine. Kaya naman yung nagiging trabaho ko is pagsasampay na lang. Ate Elaine, nasan po si Sonal Masi? Bakit hindi siya yung magsampay? Umalis na kasi si Sonal Masi sa time na to guys. Kaya ako na lang yung kumukuha ng mga nilabhan. And kung mapapansin nyo, pa isa-isa lang yung kuha ko. Kasi hindi nga ako pwedeng masyadong yumukuyo ko. Kaya ang ginagawa ko, nilalagay ko siya doon sa may bench. Tapos, isa-isa ko nga siyang kinukuha para kahit papaano, hindi rin ako mabigatan. Pansin ko kasi dito sa bahay din namin guys, araw-araw talaga kaming naglalaban ng mga damit. Kaya naman kung napapansin nyo na paulit-ulit din yung mga damit ng mga in-laws ko, nalalabhan naman yung mga yon. Ang ugali kasi ng binan ko guys, ayaw niya nagtatambak ng mga damit dahil bumabaho nga daw. Kaya naman pagkaligo namin, dediretso nga namin ito sa washing machine. Pagkatapos na maligo yung lahat, start na niya yung washing machine para masampay na nga daw niya agad and malagay niya na ulit dun sa mga cabinet namin. Pagkatapos ko nga magsampay, dumiretso na nga ulit ako dito sa may sala namin kasi baka meron biglang dumating na bisita. Pagkatapos ay walang tao nga dito sa loob. This time kasi guys, wala dito si father-in-law ko and ako lang mag-isa dito sa bahay. Kasi meron nga kaming cutting ngayon ng papaya at saka ng mga banana. Ang ugali kasi minsan ng ibang mga tao, kapag pupunta nga sila sa isang village, tatapusin na nga nila lahat ng mga trabaho nila at bibisitahin yung mga buntis, may sakit, saka yung mga meron papaalis sa puntang abroad. Kaya naman pumunta nga lang ako dito sa may sala para dito na lang magtrabaho para in case may bisita. Guys, nakakain na ako. I'm done eating. So, binigyan lang ako ng plate dito. And then, meron na akong kasamang asungot. Ayan. Ayan na yung asungot na kasama ko. Why? Look at your hair. How many times? I already remove beard for you. How many now times? You are telling me to how remove many my times hair. do I have to tell you to cut your hair? Huh? How is Lola? I thought you guys are going to Barodra today. No, we did not went because her health is little bit on improvement. So I was like, okay, let's keep one more day here. So you're gonna try one more day and then Yes. improve, and then let's see. Then tomorrow directly Barodra. No, tomorrow we will decide again. So ayan guys. So it's already 12:51. And what mommy and Ba will eat there? They have some food Yeah, there. they will cook food there. Okay, so meron lang magdadala ng pagkain para kay Lola. Who is there? Sudamasi, Mami. Sudamasi and mommy. Jaini and Brunda also went there. Really? What is happening in our family, Milan? Ha? Bodana tabiat bagri, guys. Huh? But it's okay. It's okay. You can handle. We have a doctor in the house, so no problem. You don't have to go to hospital. It's like you're on duty, but you're not on duty. Yeah. It's You like should I'm have on duty, taken. but I'm You not should on have taken this duty, so you can be free for the rest of the week. No. It's fine. Do you know that I miss you? I'm alone only here. Eklache. You? Saras. Ijala. You are already pregnant. 1 month or 2 months left only. Ayan guys, iniiwanan ako. Iniiwanan ako ni Doc Milan. Pangit. Pangit mo, pangit. Ikaw pangyat? Ikaw pangit. Pogi? Pagupit ka na kasi, you cut your hair na. Later. Look at the back of your hair. Later. Very ugly. Later. Really? See, very lambo na. Ayan o. Later I will cut na. Oo, sige. Sala na. Bye-bye. So, it's time to cook dinner, guys. So, magluluto ako ngayon ng tinatawag nilang magnidal. So, kumuha lang ako ng 1.5 na magnidal. And, huhugasan lang natin yan ng ilang beses. Pagkatapos, ilalagay natin dito sa cooker.
Actually guys, tumawag si mami sa akin. Tinatanong niya nga ako kung ano daw ba yung kakainin ko. So ako naman guys, kumakain naman din ako nitong Magni-Dal. Pero hindi na ako nagde-demand kasi sobrang dami ng trabaho. Yung gusto ko din naman ito. Sabi ko kung ano na lang yung kakainin nila, yun na lang yung kakainin ko para isahang luto. Lutuan na lang din. And maganda to kasi munggo. It's made out of munggo. And pwedeng-pwede sa mga buntes. Sobrang healthy daw nito, especially sa mga buntes. So, papakuloan ko lang ito, guys. I mean, i-cooker ko lang. Pagkatapos, uwi daw si mami para magluto. Pero, sabi ko sa kanya, kahit hindi siya umuwi, pwede naman, ako na lang yung magluluto. So, ilagay lang natin. Sarado lang natin. Mas gusto kong ginagamit tong maliit na cooker. Actually, lagyan natin ng kaunting asin. Lagyan natin ng kaunting asin and then, mamaya na lang natin tansyahin kapag iluluto ni mami. Ito lang yung kakainin natin mamaya. Sarado ko lang siya. Then, luto na natin. So, maghintay lang tayo ng 3 whistle para dito. Dahil yung oras is, anong oras na ba? Yung oras is 4:40. So, hindi na umiinom ng chai si Milan tsaka si Papa. They are trying to avoid it. So, instead of chai, gagawa ako ng coffee. Gawa tayo ng coffee. Ako kasi bawal akong uminom ng coffee. So, iinom lang ako ng gatas. Eh, ito lang yung mahirap na process. Yung mahirap yung pagkuha ng mga ng mga rasan or yung mga gagamitin sa pagluluto. Otherwise, okay naman. Mas nagugustuhan na nila yung coffee kasi yung chai guys, sobrang nakaka-acidity daw. Pwede, nakaka-acidity din naman yung coffee, pero mas mabawagsik kasi yung chai nila. So, magluluto lang ako ng coffee. And then, magmimerienda na kami. Kaya, tsaka yung coffee nila dito, guys, kapag nagugumagawa ako ng coffee, hindi ko dinadagdagan ng water, purong kape. Purong kape yung nilalagay ko. And tumawag nga si mami. Actually, hindi pala sila nagpunta ng Barodra, sa totoo niyan. Lagyan natin. O kaya lagyan natin ng kaunting water kasi baka ayaw nila na masyadong creamy. Pero ako kasi gusto ko yung masyadong maraming milk. Pero lagyan natin ng water yun sa kanila. Actually, kanina pala guys, hindi sila nagpunta ng Barodra. Kasi, tinatry pa rin daw nila dito sa may government hospital. Sabi ko kay Milan, punta na sila sa private. Pero, hindi rin kasi namin call. Kasi kapag meron na hospital dito guys, yung makakapag-desisyon pagdating sa hospital is yung kapatid ni mother-in-law, si Nilesh Mama. So siguro dahil sa ayaw niya munang ipadala sa private hospital. Diyan na muna daw siya sa pangangalaga ni Milan. Coffee pala, muntik ko nang malagay yung chai. So ngayon pagkatapos siguro magkape, aalis si Milan, pupunta siya ng hospital ulit. Para i-check nga si Lola. Susunduin niya rin si Mami kasi nga magluluto daw ng pagkain si Mami since meron naman siyang kaantabay doon na ibang tao. Pumunta yata doon si Brunda, yung daughter-in-law nila. Ngayon, lutuin ko lang to guys, balitaan ko kayo mamaya. Actually guys, habang nagbabasa ako ng mga comments, lagi kong napapansin tong comment na to. Bakit daw ang tamad-tamad ko and hindi ako kumikilos? So, ito sabi nga niya, ate kumilos ka naman, hindi ka na lang nakaupo lagi, nakahiga. Marami nagbubuntis, kumikilos naman din sila. So, natawa ako kasi, yung pagbubuntis ko guys, naumpisahan nyo naman from the start, 'di ba?
Kung alam nyo lang guys, nakakainip dito sa bahay. Sobrang nakakainip na hindi ka makalabas, lagi ka lang nakaupo, nakahiga, lagi ka lang nilang pinapagganon. Totoo kasi niyan, yung mother-in-law ko guys, kapag nandirito talaga, kapag nakikita niya nga ako na kumikilos, napapagalitan talaga ako. Kasi kapag nagpapacheck up ako, yung doktor, sinasabi niya mismo, sabihan ko na huwag mo siyang pagkilusin kasi mababa talaga yung placenta niya. Kasi nga nasabi ko sa inyo na placenta previa nga ako, 'di ba? So kapag hindi daw take care, baka mag-bleeding ako and it can result sa miscarriage, ganon. So parang natakot yata yung binan ko dun sa sinabi ng dalawang doktor kasi yung nagsabi. So hindi talaga ako pinapakilos mula nung dumating ako dito sa India. So, kung ako, alam nyo ako guys, very active ako. Ayoko yung naka-standby lang ako sa isang gilid, walang ginagawa. Sobrang nakakainit. Gusto ko yung naglilibot-libot, nag-e-explore ng mga bagong bagay. Kasi, totoo, mayroong mga buntis talaga na very active sila. Like, nakakapagluto, nakakapaglinis, nakakapag-travel, nakakalabas pa. So, medyo naiinggit din ako sa mga ganong buntis na very active kasi meron ako mga kasabayan dito. Same month din, same pagbubuntis din. Pero sila, wala silang mga complications. So, kung napapansin nyo lang, mas mahirap po yung walang ginagawa kaysa sa may ginagawa yung nakakapaglibot, guys. Pero, nung last check-up namin, nakareceive nga kami ng good news na medyo tumaas na nga yung placenta ko. Pero it's considered as low-lying pa din. So, nirecommend ng doktor na hanggat hindi matapos yung 9 months, hanggat hindi ako tumantong ng 9 months, mag-ano-ano daw ako, mag-bed rest pa rin ako. Pag 9 months na, doon na lang ako mag-exercise and magkilos-kilos. So, kung napansin nyo kanina, sasampagi ako ng mga damit, naglalakad-lakad na. Kasi hindi ko alam sino paniniwalaan ko. Ang daming nagsasabi na maglakad-lakad nga daw ako ng ilang mga minuto kada araw. Pero pagkatapos kumain talaga guys, kahit na sinabi ng doktor na huwag ako mag-exercise, naglalakad-lakad pa rin ako kasi ako yung nahihirapan kapag hindi ako naglalakad kasi yung parang yung kinain ko na sa stock dito, hindi na digest. So I make it a point na I make sure na maglalakad ako ng at least 10 minutes pagkatapos kumain ng lunch and dinner. Kasi alam ko magsasuffer ako kinagabihan pag hindi nga ako naglakad. So, kanina, actually ngayon, nasa 8 months. Kalahati na ako ng 8 months, guys. Magna 9 months na ako sa susunod na mga araw. So, alam niyo naman yung sitwasyon namin dito. Maraming nagkakasakit. Si mommy wala dito sa bahay. Ako lang palaging naiiwanan dito sa bahay. Si father-in-law pa silip-silip sa farm. Si Milan papunta-punta sa hospital. So, medyo complicated yung sitwasyon namin ngayon. And, kung hindi ako kikilos, walang mangyayaring trabaho and mahihirapan si mommy. So, sabi ko kay mommy, wag niya akong alalahanin. Kapag hindi ko kaya, hindi ko gagawin. Kasi, sobrang alala siya sa akin. Kasi pag may nangyari daw masama sa akin, cargo niya. Kasi, imbis na ako nga daw yung inaalagaan niya, yung nanay niya. So, sinabi ko kay mommy, wag siyang mag-alala. Kaya ko. And napansin nyo, kapag gumagawa ng chai, very maingat naman ako. Payuko-yuko, sobrang ingat lang din naman ng pagyuko ko. And kapag sa pagsasampay, very limited lang din naman yung ginagawa ko. And sa pagkain naman guys, very strictly sinasabi niya sa akin na wag nga daw ako magluluto ng pagkain. Kasi alam niya na masakit talaga yung likod ko. Sobrang sakit ng likod ko guys. Hindi lang ako actually, mga kasabayan ko din dito. Sobrang sakit din ng mga likod nila. Kasi siguro medyo malaki yung mga tiyan namin. Medyo nabibigatan na kami. So, tsaka matagal kasing lutuin yung rotli. So, kapag simple lang naman, like magpapakulo, sabi ko gagawin ko. Tapos, ilasabihan niya yung mga kapitbahay namin dito. Natulungan nga ako. Kasi, ayaw niya talaga na nagluluto ako ng pagkain kasi marami-raming rotli yung lulutuin. Tapos, parang mapo-force ka na tumayo ng napakatagal. So, ayun. Ang masasabi ko lang po guys, hindi po kasi pare-pareho yung mga pagbubuntis. Iba-ibang situation, iba-ibang senaryo. Pero,
ako dito, ginagawa ko yung makakaya ko para tumulong, guys. And at the same time, sinusunod ko yung sinasabi ng doktor kahit papaano. And kapag 9 months na, sana pag-pray nyo ako, hindi ako manganak ng preterm, hindi ako manganak na maaga, and hindi ako magkaroon ng preterm baby. Sana kahit 37 weeks lang, mapanatili natin yung baby sa tiyan. So, ayun, pag-pray nyo ako, guys. So, ayun lang. Ngayon lang yung mga kaganapan ngayon. And I will see you all tomorrow. Bye-bye.